Let's open the Bible, Ecclesiastes chapter 1. Kaya buksan po natin yung ating mga Biblia sa aklat po ng Ecclesiastes, Kapitulo 1. Ecclesiastes chapter 1, verses 1 to 3. Ecclesiastes po, Kapitulo 1, talatang 1 hanggang 3. Ecclesiastes chapter 1, verses 1 to 3. With Brother Ian, we're gonna read alternatively. Kaya basahin po natin ang salitan. Verse 1, ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. And verse 3, let's read it together. 3, 2, 1. Anong pakinabang mayroon ng tao sa lahat ng kanyang pagpapagal na kanyang pinagpapaguran sa ilalim ng araw? So today's sermon title is Life Under the Sun and Life Above the Sun. Kaya yung pamagat po ng sermon po natin sa araw na ito ay yung buhay sa itaas ng araw at sa ilalim ng araw. Book of Ecclesiastes talks about the life under the sun is vanity. At yung tinuturo po ng aklat ng Ecclesiastes ay yung buhay po sa ilalim ng araw ay wala pong kabuluhan. But life, if we live for the life above the sun, is really precious and meaningful. Pero kung tayo naman po ay mamumuhay para po sa buhay sa itaas ng araw, ito po ay napakahalaga at ito po ay napakahalaga. So let's look at the Ecclesiastes chapter 12, verse 13. Kaya tingnan po natin sa Ecclesiastes Kapitulo 12, talatang 13. This is the conclusion of the book of Ecclesiastes. Kaya ito po yung kabuuan ng aklat po ng Ecclesiastes. After King Solomon had everything in this world and enjoyed everything in this world, he concluded the verse 13. Kaya pagkatapos po na matamasa at ma-enjoy po ni Haring Solomon yung lahat ng bagay po dito sa mundo, kanya pong naibuod yung buhay na dito po sa talatang 13. The verse 13, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat hindi ang katungkulan ng tao. In chapter 1, verse 2, he says, vanity is vanity. Kaya sa Kapitulo 1, talatang Everything is vanity. Kaya sa Kapitulo 1 po, sa talatang 2, na lahat daw po ng bagay ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. But the conclusion is, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Fear God means we have to be afraid of God's judgment. Pero yung wakas daw po ng lahat ng mga bagay ay matakot ka sa Diyos. Kaya yung pinakamahalaga po sa buhay po natin ay yung pagkatakot sa Diyos. And we have to know this world is not the end. At dapat din po nating maunawaan na yung mundo po dito, hindi po ito yung lahat sa lahat. And he says, keep his commandment. What's the will of God? At sabi din po, sundin mo ang kanyang mga utos. Kaya ano ba yung kalooban ng Diyos? Will of God is repent and believe the gospel. Kaya yung kalooban po ng Diyos ay yung tayo ay magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. So the conclusion of the Ecclesiastes is, if we really know the everything under the sun is a vanity, we have to find the truth. We have to get salvation and we have to live for the life above the sun. Kaya nga po yung wakas po o kabuuan po ng aklat ng Ecclesiastes na yung pamumuhay po sa ilalim ng araw ay wala pong kabuluhan. Kaya nga dahil po dito, dapat nating hanapin yung katotohanan. Ganun din po na dapat po tayong maligtas nang sa gayon maunawaan po natin na yung buhay po sa itaas ng araw, ito po yung mas mahalaga. Naintindihan po? So for some weeks, we're gonna study the book of Ecclesiastes. Kaya sa loob po ng ilang linggo, pag-aaralan po natin yung aklat ng Ecclesiastes. Let's go back to chapter 1, verse 1. Kaya balikan po natin yung Kapitulo 1, talatang 1. The verse 1, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. Yes. The book of Ecclesiastes was written by King Solomon. Kaya yung aklat po ng Ecclesiastes ay naisulat po ni Haring Solomon. And he introduced himself. This is the word or words of the preacher. He introduced, he's a preacher. At sabi po niya na ang mga salita ng mga ngaral. Kaya pinakilala niya po yung kanyang sarili bilang mga ngaral. So the preacher means
the person who delivered the truth. Kaya yung ibig sabihin po ng mga ngaral, ito po yung tao na nagdadala ng katotohanan. So it came from the Latin, the ecclesiastes. Kaya po ito po ay nagmula po sa wikang Latin na ecclesiastes. Ates? Ecclesiastes. Ecclesiastes. Oh. It means the person who delivered the truth to the multitude. To Kaya the ibig crowd. sabihin po nito na yung tao po na nagdadala po ng katotohanan sa maraming tao. So in the church, the preacher gathered the people and delivered the truth. Kaya nga po sa madaling salita, yung mga ngaral po, siya po yung nagpapadala ng katotohanan. That's why that word becomes ecclesiastes. It means the church. Kaya nga po, yung salita po na ito ay nagmula sa Ecclesiastes. The ecclesia. Ah. It becomes ecclesia. Finally, it means the church. Kaya nga po, ito po ay, yung kahulugan po nito ay Ecclesia, na ang ibig sabihin ay yung church. So at the end of the life of King Solomon, he really want to deliver the very most important lesson that he learned in his life. Kaya po sa dulo po ng buhay ni Haring Solomon, kanya pong gustong ipangaral yung mga mahalagang buhay, mahalagang aral na kanya pong natutunan sa kanya pong buong buhay. Do you know the Bible books which are written by King Solomon? Kaya alam niyo po ba yung mga aklat sa Biblia na mga naisulat po ni Haring Solomon? Which one? Proverbs Kawikaan, and Song of Songs awit ng mga awit, and Ecclesiastes. at yung aklat ng Ecclesiastes. The Song of Songs is the love story between King Solomon and Sulamite woman. Kaya yung awit ng mga awit po, ito po ay tungkol po sa pag-iibigan ni Haring Solomon at ng babaeng Sulamita. It was written by him when he was a youth. At ito po ay naisulat ni Haring Solomon sa kanyang kabataan. So when we are young, we focus on the love. Kaya di ba, pagbata pa tayo, nakatuon lang tayo sa pag-ibig. And when he get old, he wrote the Proverbs. It's talking about the wisdom. At sa pagtanda niya po, kanya pong naisulat yung kawikaan, ito po ay tumutukoy na sa mga karunungan. So when he experienced many things and he learned many things, so he talk about the wisdom in the Proverbs. Kaya nang kanya pong maunawaan yung maraming bagay, kaya natutunan niya po yung maraming mga bagay. Kaya sa aklat po ng kawikaan, kanya pong binanggit dito yung tungkol sa mga karunungan. But at the end of his life, when he experienced everything, he realized the life under the sun is a vanity. Pero nang kanya na pong halos maisagawa o maranasan yung kanya pong buhay, kanya pong naibuod na yung kanyang buhay, yung buhay daw po sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. So he wrote to the Ecclesiastes. Kaya kanya pong naisulat yung aklat ng Ecclesiastes. Let's look at here is a big difference. Let's look at the Song of Songs, chapter 1, verse 1. Kaya meron po ditong malaking pagkakaiba. Tignan po natin sa mga awit na mga awit, Kapitulo 1. Song of Songs, chapter 1, verse 1. The Song of Songs, which is Solomon's. Kaya sabi po sa talata 1, ang awit ng mga awit na kay Solomon. So he mentioned about his name. Kaya binanggit niya po dito yung kanyang pangalan. Let's look at the Proverbs, chapter 1, verse 1. At tignan naman po natin sa Kawikaan, Kapitulo 1, talatang 1. Proverbs, chapter 1, verse 1. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Sabi dito, ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. So he mentioned about his name. At kanya din pong binanggit yung kanyang pangalan. Let's go back to Ecclesiastes chapter 1, verse 1. Ngayon, tignan naman po natin yung Ecclesiastes, Kapitulo 1, talatang 1. The words of preacher, the son of David, king in Jerusalem. Ang mga salita ng mga ngaral na anak ni David, hari sa Jerusalem. He didn't mention his name. Hindi niya na po dito binanggit yung kanyang pangalan. Why? Bakit po kaya? At the end of his life, he worshipped the idols and committed many sins. Dahil sa kaduluduluan po ng kanyang buhay, kanya pong sinamba yung maraming Diyos-Diyosan at gumawa ng maraming kasalanan. So he felt ashamed before God. Kaya po siya, That's why he didn't mention his name. kaya siya po'y nakaramdam ng pagkahiya sa harapan ng Diyos, kaya hindi niya na po binanggit yung kanyang pangalan. And also, at the end of his life, the boasting his name, he realized that boasting his name is a vanity. At sa kaduluduluan din ng kanyang buhay, kanya pong naunawaan na yung pagtaas sa kanyang pangalan ay walang kabuluhan. When the child
does something, they really like to boast the something. Di ba yung mga bata, kapag meron silang naisagawang bagay, gustong-gusto nila itong ipagyabang. So when they finish it one thing, they boast the 10 things. Kaya kapag nakagawa sila ng isang bagay, ipinagyayabang nila yung 10 bagay. They like to share their names. Gustong-gusto nilang ibahagi yung lahat ng nagawa nila. But when we get old nanay and tatay, they don't want to boast their names. Okay, you too. Pero sa pagtanda po natin, yung mga nanay at tatay natin, hindi na po nila ninanais na iyabang yung kanilang pangalan. Because they realize that that is vanity. Dahil kanilang naunawaan na ito ay walang kabuluhan. So King Solomon didn't mention his name at the end of his life. Kaya sa dulo po ng buhay ni Haring Solomon, hindi niya na po binanggit yung kanyang pangalan. So there is one book, the name is 25 Things People Regret Before They Die. Kaya may isa pong aklat na ang talata po nito ay yung 25 na bagay na pinanghihinayangan ng mga tao bago sila mamatay. The Japanese doctor Ochi Shuichi had the interview with the 1,000 people who died of cancer. Kaya may isang Japanese po na doktor na siya po ay nagkaroon ng interview sa 1,000 mga tao. Before they died, they shared what they regret. Kaya bago po sila mamatay, meron po silang binahagi na kung ano yung mga bagay na kanilang pinanghihinayangan. So some of them is not taking care of their health. Yung ilan po sa kanila ay nanghihinayang na hindi nila iningatan yung kanilang kalusugan. Not living according to their belief. At hindi namuhay ayon sa kung ano yung pinaniniwalaan nila. And letting my emotion rule me. At yung pangatlo ay yung hinayaan nila na mapangunahan sila ng kanilang emosyon. Not saying thank you enough to loved ones. At yung ikaapat ay yung hindi pagpapasalamat sa kanilang mga minamahal. Please say thank you. O kaya sabihin niyo po, salamat. Salamat po. Salamat po. So we can reduce the one more time about this matter. Kaya atin na pong nabawasan yung buhay, ay yung oras tungkol po sa bagay na to. Then when I read the list, the mostly touched my heart is the 19, not knowing the meaning of life and death. At sa pagpapatuloy ko po ng pagbabasa dito, yung pinakahumimok po sa aking puso ay yung pang-19 na yung hindi pagkaalam sa kung ano yung kahulugan ng buhay. Not having the faith. Yung hindi pagkakaroon ng pananampalataya. Not preparing for my own funeral. At yung hindi paghahanda ng kanyang kamatayan. So, when we stand before God without salvation, we will be so regretful. Kaya sa panig po natin, kung tayo po'y mamamatay at haharap sa harapan ng Diyos nang wala pong kaligtasan, tayo po ay labis na manghihinayang. If people only focus on the life under the sun and stand before God, they will be so regretful. Kaya kung yung tao po ay nakatuon lang po sa buhay sa ilalim ng araw, pag tumayo po sila sa harapan ng Diyos, labis po silang manghihinayang. Because they have nothing left. Dahil wala pong anumang matitira sa kanila. Let's look at the Luke chapter 16. At tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 16. Luke chapter 16. Here is the rich man and the Lazarus. Narito po yung mayamang lalaki at si Lazaro. In verse 24, Lucas, Kapitulo 16 po, verse 19. talata 19. Here, there was a certain rich man who was clothed in purple and fine lined and fared sumptuously every day. Kaya sabi, mayroong isang taong mayaman na nagsusuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipista araw-araw sa maraming pagkain. So he always enjoyed the life. Kaya lagi po siyang nagpapakasasa sa kanyang buhay. Party every day. Lagi po siyang nagpipista But araw-araw. when he died, he couldn't bring anything from this world. Pero nang siya po'y namatay, wala po siyang anumang pong nadala ng anumang mga bagay mula po sa mundong to. And he is so regretful in the hell. At labis po talaga siyang lubos na nanghinayang doon po sa impyerno. The verse 23, would you read? Verse 23, at mula sa Hades na kanyang pinagdurusahan, ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham
at si Lazaro sa kanyang kandungan. So he is in the fire, eternal fire. Kaya siya po ay nasa walang hanggang apoy. And verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya'y sumigaw at sinabi, Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ng aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Maybe he committed so many sins with his tongue. Kaya marami po siyang nagawang kasalanan gamit po yung kanyang bibig. He really wished some drop of the water. Kaya labis niya pong hiningi o hiniling yung kahit man lang tulo ng tubig. But one drop of water was not allowed. Pero yung, di ba po, yung isang tulo po ng tubig, hindi po ito marami. So probably he thought, why I missed all the chances to get salvation? Kaya maaari yung nasa isipan po niya ay, bakit ba akin sinantabi yung pagkakataon na ako ay maligtas? Why did I waste all the time before I die? At bakit ba sinayang ko yung lahat ng aking oras bago ako mamatay? Then the verse 25, The verse 28. 28, would you read? At sa verse 28, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa. Yes. So he remember while he's staying in the hell, he remembered his brothers. Kaya habang siya po ay naroon sa impyerno, kanya pong naalala yung kanyang mga kapatid. He really know his brothers and family are not saved. At nauunawaan niya po na yung kanyang mga kapatid na lalaki at yung kanyang mga kamag-anak ay hindi paligtas. So he said, please send the Lazarus for my 5 brothers not to come here. Kaya kanya pong hiniling na isugo po si Lazaro upang yung kanyang 5 kapatid na lalaki ay hindi rin mapunta sa lugar niya. So now he regret not to evangelize, not to get salvation, and not to evangelize his family. At ngayon kanya pong pinanghinayangan, yung una ay yung hindi naligtas at yung pangalawa ay yung hindi po na-evangelize yung kanyang pamilya. But it's too late. Pero huli na po yung lahat. He didn't bring anything from this world. Kaya wala po siyang anumang nadala mula po sa mundong ito. So the one drop of water was rejected. Kaya yung isang tulo ng tubig ay hindi po napagbigyan. And sending the Lazarus to his brothers is not allowed. At yung pagsugo po kay Lazaro sa kanyang mga kapatid ay hindi rin po pinahintulutan. Abraham said, the verse 29. Would you read? At sa verse 29, Subalit sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta, hayaan mo silang makinig sa kanila. So they have a Moses and the prophet. It means they have a Bible. Kaya sabi, naroon si Moses at yung mga propeta, ibig sabihin, nandun yung Biblia. They can also get salvation through the Bible. Maaari silang maligtas sa pamagitan ng Biblia. Then the rich man says, no. They'll not believe the Bible, so please send the Lazarus. If the person raised from the death, they will believe it. Pero sinabi po nung mayamang lalaki na hindi sila maniniwala doon sa Biblia, pero kung yung isusugo si Lazaro o kung may patay na namuhay mula sa patay, maaaring sila ay maniwala at magsisi. Then verse 31, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sinabi niya sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Yes. What is the more amazing miracle? Kaya ano ba yung pinaka-nakamamanghang himalang nangyari? Bible or the person who rise from the death? Yung Biblia o yung isang tao na nabuhay mula sa mga patay? Bible is much more amazed. Sa katunayan, yung Biblia po yung mas nakakamangha kaysa dito. That's why the Abraham said, if they don't believe the Bible, they not believe even the Lazarus, even though he raised from the death. Kaya nga sabi ni Abraham na kung hindi sila maniniwala sa Biblia, hindi rin sila maniniwala kay Lazaro kahit na mayroong patay na nabuhay mula sa mga patay. Probably they think, maybe you don't die. Kaya maaari isipin kasi nila doon na maaari si Lazaro ay hindi talaga namatay. You just lose the consciousness and you just wake up. Maaari nawalan ka lang ng malay tapos nagising ka. They don't believe anything if they don't believe the Bible. Kaya wala po silang anumang paniniwalaan kung hindi po sila mananampalataya sa So Biblia. this rich man, so regretful. Kaya itong mayamang lalaki, labis po talaga siyang nanghinayang. He missed all the chances to get salvation. Kanya pong
Kaya niya pong nawala yung lahat ng pagkakataon na maaari po siyang maligtas. And he missed all the chances to evangelize his family. At nawalan din siya ng pagkakataon na ma-evangelize po yung kanyang pamilya. He realized that everything under the sun is vanity. At sa panahon na to, kanya rin naunawaan na yung lahat ng mga bagay na nasa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. Let's go back to Ecclesiastes chapter 1. At balikan po natin yung Ecclesiastes, Kapitulo 1, Chapter 1, verse 2. sa verse 2. Please bookmark here. We're gonna come back to the Ecclesiastes. Kaya lagyan po natin ito ng tanda. Babalik-balikan po natin itong Ecclesiastes. Verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Yes. In the book of Ecclesiastes, vanity is mentioned the 38 times. Kaya sa aklat po ng Ecclesiastes, yung salitang walang kabuluhan ay nabanggit po ng 38 na ulit. The original meaning in Hebrew, the vanity is the vapor or breath. Kaya yung original na kahulugan po ng walang kabuluhan ay ito po ay gaya ng singaw o nung hininga. So vapor O, and breath suddenly disappear. Gaya lang po ng singaw o ng hininga, ito ay mabilis na nawawala. Nothing left. O, di ba? Wala pong agad na natira. Our life under the sun is vanity. Kaya gaya din po nung buhay po natin sa ilalim ng araw, ito po'y walang kabuluhan. The King Solomon experienced so many things and could enjoy the everything. Kaya di ba si Haring Solomon, kanya pong naranasan yung lahat ng mga bagay at kanya pong na-enjoy yung lahat ng mga bagay. But after he experienced and enjoyed everything, he concluded everything is vanity. Pero pagkatapos niya pong ma-enjoy at maranasan yung lahat ng mga bagay, kanya pong nabuod na lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan. Do you know how much he spent the food in every day? Kaya alam niyo po ba kung magkano yung ginagastos niya o kung ano yung kinakain niya po araw-araw? Let's look at the First Kings. Kaya tignan po natin sa unang hari, First Kings chapter 4 verse 22 and 23. aklat po ng unang hari, Kapitulo 4. Every day he spent this much food for he and his servants' meal. Sa verse 23 po, ito po yung 22 and 23, would you read? verse 22, ang pagkaing panustos ni Solomon sa isang araw ay 30 takal na magandang uri ng harina at 60 takal na harina, 10 matatabang baka, 20 baka mula sa pastulan, 100 tupa, bukod pa ang mga usang lalaki at babae, at mga usang masusungay, at mga pinatabang hayop na may pakpak. 100 sheep, Kaya 100 tupa, 20 oxen, at 20 baka, 10 fatted oxen. at 10 matatabang baka. Wow. One single day. At ito po, kinakain niya sa loob lang ng isang araw. Next day, 30 oxen At sa, and 100 sheep again. at sa sumunod na araw, 30 baka ulit at 100 tupa ulit. How much did he eat? Kaya gaano kaya yung kadami yung kanyang kinakain? Maybe some pieces. Kaya maaari pira-piraso lang po. But he spent this much. Pero ganito po yung kanyang ginagastos. And he had 1,000 wives and concubines. At meron din po siyang 1,000 asawang babae at mga alipin. So if he sleep with this wife, if he sleep with the different wives and concubines, how many, after 1,000 days, he can return. Kaya kapag siya po ay natulog, nakasama po ng kanyang lahat ng asawa, pagkatapos po ng 1,000 araw, doon pa lamang po niya ulit magagawa yun sa unang asawa niya. Almost 2.5 years. Halos 2.5 2.5 taon. Oh, it has been long time to see you. 2.5 years ago. O matagal na panahon na bago kita nakita ulit. He had a lot of gold, so he made the golden shield.
At marami din po siyang pagmamay-aring ginto, kaya siya po ay naggumawa ng gintong panangga. So he has a lot of wisdom and the money and the food and everything. At marami po siyang karunungan, pera, pagkain at lahat ng bagay. But he says, it's vanity. Pero yung isang bagay na sinabi niya ay walang kabuluhan. Let's go back to Ecclesiastes chapter 2, Kaya balikan po natin yung Ecclesiastes. verse 1. I said in my heart, come now, I'll test you with mirth. Therefore enjoy pleasure. But surely this also was vanity. Kaya sa chapter 2 po, verse 1, sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, susubukin ko ang kasayahan, magpakasarap ka, ngunit ito rin ay walang kabuluhan. Yes. So before I got salvation, I used to drink. Kaya bago po ako maligtas, lagi po akong umiinom. When I drink with my friends, we laugh and enjoy. Sa tuwing umiinom po ako, kasama yung aking mga barkada, lagi kami nagtutuwaan at nagpapakasasa. But next day, when I woke up, nothing left. Pero yung kinaumagahan, nung pagising ko, walang natirang anumang kaligayahan. I thought, what did I do? Akin iniisip na, ano ba yung ginawa ko? It was sure we laugh a lot, but we forget. Because of what we laugh. Kaya naaalala ko na tiyak na nagtatawanan kami nung araw na yun, pero nakalimutan ko na ano ba yung dahilan ng aming pinagtatawanan. And the more empty space in our heart. At sa puso ko po nun ay mas marami po yung puwang. The King Solomon says, surely this also was vanity. Kaya si Haring Solomon, kanya rin pong sinabi na, ngunit ito rin ay walang kabuluhan. The verse 2, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Aking sinabi tungkol sa halakhak, ito'y kalokohan, at sa kasayahan, anong halaga nito? Yes. Even though the people laugh, nothing left. Di ba kahit na tumatawa po yung mga tao, walang anuman po yung natitira. The chapter 2, verse 20, At sa chapter 2 po, verse 20, would you read? kaya't ako'y bumalik at aking ibinigay ang aking puso sa kawalang pag-asa sa lahat ng gawa na aking ginawa sa ilalim ng araw. The Bible says, under the sun, labor under the sun is vanity. Kaya sabi sa ilalim ng araw. Sabi ng Biblia na yung pagpapagal sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. We save the money, but once we are sick, we can spend everything. Kaya di ba nag-iipon tayo ng pera, pero sa oras na magkasakit tayo, atin itong ginagastos lahat. And I read the one interview with the rich man. At nabasa ko din po yung isang interview kasama yung isang mayamang lalaki. For whole life, she worked a lot. Kaya sa kanya daw pong buong buhay, labis po siyang nagpagal ng marami. And she get a lot of money. At siya'y kumita ng maraming pera, But she has a cancer. pero meron siyang cancer. So she said, sayang, sayang. Kaya sabi niya na, sayang, sayang. I don't have time to spend this money. Wala na akong sapat na oras para gastusin yung lahat ng pera ko. I really want to live longer. Gustong-gusto ko talaga mabuhay pa ng matagal. But she has to die. Pero siya po ay malapit sa kamatayan. And her labor becomes vanity. At yung kanyang pagpapagod ay naging walang kabuluhan. All the things under the sun is vanity. Kaya nga po, lahat ng bagay sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. The Ecclesiastes chapter 4 verse 16. Kaya sa Ecclesiastes naman po, chapter 4, verse 16. There are no end of all the people over whom he was made king. It means through many people, he became a king and they praised the king. Kaya sabi, walang wakas sa lahat ng mga tao na kanyang pinapangunahan. Kaya ibig sabihin, siya po, may mga tao na nagiging hari at siya po ay itinataas. The next part, would you read? Gayunman, silang darating pagkatapos ay hindi magagalak sa kanya. Tunay na ito man ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Yes. But finally, that praise from the people is gone. Dahil sa kaduluduluan po, yung mga papuri na nagmula po sa mga tao ay mawawala o maglalaho. What is the meaning even though the people praise us? Kaya ano ba yung kahulugan kahit na may mga tao na pinupuri tayo? If there is no God, everything is vanity. At kung wala pong Diyos, lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Somebody give you the check. Halimbawa, may taong nagbigay sa inyo ng isang tseke.
And no matter how much you write, I'll give you that money. At sinabi ng taong nagbigay na to na magkano man yung isulat mo, ibibigay ko sa'yo. Oh, really? So he write the number. Kaya siya po yung naglagay ng mga numero. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Wow! 0, 0, 0, 0, 0, 0. And he forgot to write number 1. At nakalimutan niya po yung isulat yung number 1. And how much? Magkano po ito? 0. He get nothing. Kaya wala po siyang natanggap na anuman. When he write 1, it becomes meaningful. At kapag nilagay niya po yung number 1, ito ay mas magiging marami. Without salvation, without God, no matter what we do under the sun in this world, is meaningless. Gaya nito, kung wala po yung kaligtasan o kung wala pong Diyos, lahat po ng bagay na ginawa po natin sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan. Vanity of vanity. All is vanity. Walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. But when we get salvation, no matter what we do, it becomes meaningful. Pero sa araw na tayo po ay maligtas, anuman po yung ginagawa po natin, ito po ay meron ng kahulugan. Even though it's small things, when we do something after we get salvation, it becomes eternal. Kung meron po tayong gagawing anumang bagay, pagkatapos ng kaligtasan, kahit ito ay maliit lamang, ito ay magiging walang hanggan. So we can say 100 minus 0 equal not 100. Kaya yung 100 minus 0, ilan po? 0. 0 po. 0 plus 1 equal not 1. 100. At yung 0 plus 1 naman po ay 100. Spiritually. Ito po ay tungkol sa spirito. We have everything in this world. Kaya maaaring magkaroon tayo ng lahat ng bagay sa mundong to. But if we lose the salvation, if we don't get salvation, if we lose the God, we have nothing. Pero kung wala po tayong kaligtasan o kung wala po yung Diyos sa atin, tayo ay walang kabuluhan. But we have nothing, but if we get salvation and we have a God, we have everything. Pero kahit na wala tayong anumang bagay dito sa mundo, pero kung tayo naman po ay maliligtas at meron tayong Diyos, lahat ng bagay ay meron tayo. The King David wrote the Psalm. Kaya si Haring David, siya po ay nagsulat ng yung tungkol sa awit. And King Solomon wrote the Ecclesiastes. At si Haring Solomon naman po yung nagsulat ng aklat ng Ecclesiastes. What's the big difference? Kaya ano po yung malaking pinagkaiba ng aklat na ito? The King David lost everything and the King Saul chased him to kill. Kaya di ba si Haring David, lahat ng bagay ay nawala sa kanya, tapos hinahabol pa siya para patayin ni Haring Saul. So he had nothing and he stayed in the wilderness. Kaya wala po siyang anumang mga bagay at siya po'y naninirahan sa ilang. But he stayed with God. Pero kasama po niya yung Diyos. That's why in the Psalm, when we read the Psalm, he's full of joy and he says, I'm so satisfied and so thankful and so joyful. Pero kung babasahin po natin yung aklat ng mga awit, ito po ay punong-puno ng kagalakan. Kanyang laging sinasabi na, ako ay kontento na at labis akong nagagalak sa Panginoon. Because he has a God. Dahil meron po siyang Diyos. But in Ecclesiastes, King Solomon had everything, but he says, it's vanity. Pero sa aklat po ng Ecclesiastes, si Haring Solomon po ay meron ng lahat ng mga bagay, pero ang sinabi ay walang kabuluhan. Because he lost God. Niya yung Diyos. So, the life under the sun without God is a vanity. Kaya yung buhay po sa ilalim ng araw nang wala po yung Diyos, ito ay walang kabuluhan. Let's go back to chapter 1, verse 2, Ecclesiastes. Kaya ba yung Kapitulo 1, talatang 2 ng aklat na Ecclesiastes, Vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities, all is vanity. walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Lahat ay walang kabuluhan. Life under the sun without God is empty. Kaya yung buhay po sa ilalim ng araw na wala yung Diyos, ay wala pong kabuluhan. But life above the sun, the life for the life above the sun is eternal, precious, and this is only true life. Pero yung buhay po sa itaas, ay yung buhay po para po sa buhay sa itaas ng araw, ito po ay walang hanggan, napakahalaga, at ito po yung tunay na buhay. Let's look at chapter 2, verse 24.
Kaya tignan po natin sa Kapitulo 2, talatang 24. Verse 24, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang mabuti sa tao, kundi ang kumain at uminom, at magpakaligaya sa kanyang pinagpaguran. Nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos. Yes, the important keyword is his soul should enjoy good in his labor. Nothing is better than the joy in our spirit. Kaya yung isang bagay, yung pinakamahalaga po dito na nakita ko na ito man ay mula sa kamay ng Diyos. Kaya yung wala nang anumang pong mas mahalaga kundi yung kagalakan sa espiritu. We have a flesh and soul and spirit. Kaya meron po tayong katawan, kaluluwa at espiritu. And each part has a different desire. At bawat parte po ay may kanya-kanya pong pagnanais. And we cannot feel each part desire from another part. At hindi po natin mapupunan yung pagnanais ng iba doon po sa pagnanais ng isa pa. So for example, flesh wants to eat something. Kaya halimbawa, yung laman natin, gusto niyang kumain. Gutom na ako. Then the mother says, okay, read the book. Ngayon, gutom ka na, tapos sasabihin ni nanay, o sige, magbasa ka. Even though I read the book, I cannot feel the desire of the flesh because reading the book can feel the desire of the soul. Ngayon, kahit na magbasa naman ako, hindi naman ako mabubusog doon dahil yung pagnanasa po ng aking espiritu, ay ng aking kaluluwa, ay yung pagbabasa. So, no matter what we feel, the desire of the flesh and soul, if we don't get salvation, our spirit is still empty. Kaya kahit naman po yung ilagay natin sa pagnanasa ng ating katawan at ng ating kaluluwa, pero kung hindi po natin maibibigay yung kaligtasan sa ating espiritu, tayo ay meron pa din pong puwang sa ating buhay. And I believe the joy of the spirit is much bigger than the joy of soul and the flesh. At naniniwala po ko na yung kagalakan sa ating espiritu ay mas higit na dakila kaysa kagalakan sa ating kaluluwa at katawan. Joy of soul is bigger than the joy of flesh, and the joy of spirit is bigger than everything. Kaya yung kagalakan po ng kaluluwa ay higit pa kaysa sa katawan at yung kagalakan naman po ng espiritu ay higit pa sa lahat. Tama po ba? Yes. Even though we have a nice food, if we have a trouble with other people, so painful. Right? Diba We kahit- cannot enjoy this nice food. 'Di ba kahit na may masarap na pagkain sa harapan natin, pero kung meron naman tayong problema sa ibang mga tao, hindi po natin ito makakain ng masaya. But when the problem is solved, even though we don't eat, we are joyful. Pero kung yung problema natin sa ibang tao ay maisaayos na, kahit hindi tayo kumain, tayo ay masaya. Even though we, try to feel the soul and flesh, when we get salvation, when we feel the spirit, we cannot compare that joy with others. Kaya kahit napunan po natin ng punan yung pagnanais ng ating kaluluwa at katawan, pero kung mapupunan po natin yung kaligtasan o yung ating espiritu, hindi po ito maikukumpara sa lahat ng kagalakan na matatanggap natin. Joy of the flesh and soul is just for 70 or 80 years. Kaya yung kagalakan ng katawan at ng kaluluwa, ito ay sa loob lamang po ng 70 taon. But joy of the spirit is eternal. Pero yung kagalakan sa ating espiritu ay walang hanggan. So when we really get salvation and all our sins are forgiven, and when we are sure to go to heaven, that joy and that peace is really eternal. Kaya kung tayo ay nakatanggap na ng kaligtasan at kapatawaran ng mga kasalanan, kung tayo ay tiyak na makakapasok sa langit, yung kagalakan po na ito ay ito po yung tunay na kagalakan at napakahalaga. That's why the Bible says nothing is better than the joy of the Spirit. Kaya nga sinasabi ng Biblia na walang anumang higit pa sa kagalakan ng espiritu. So when we study the Bible, some people focus on the life under the sun. Kaya sa pag-aaral po natin ng Biblia, may ilang mga tao na nakatuon sa buhay sa ilalim ng araw. They have nothing left. At walang anumang natira sa kanila. But some people live for the life above the sun. Pero may mga tao naman na nabuhay para sa buhay sa itaas ng araw at sa itaas ng araw. Then they becomes really glorious. At yung mga taong ito ay labis na naging maluwalhati. Let's look at Genesis chapter 25. At tignan po natin sa Genesis, Kapitulo 25. Genesis chapter 25. Kapitulo 25 po.
Isaac had two sons, Kaya si Isaac po ay merong dalawang anak na lalaki, Esau and Jacob. si Esau at si Jacob. Then verse 27, Verse 27. basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang lumaki ang mga bata, si Esau ay naging sanay sa pangangaso, isang lalaki sa parang, samantalang si Jacob ay lalaking tahimik na naninirahan sa mga tolda. Esau focused on the life under the sun. Kaya si Esau po ay tinuon niya po yung kanyang buhay sa ilalim ng araw. He focused on how to hunt more animals. Kanya pong tinagtuunan ng pansin kung paano higit na mga ngaso ng mga hayop. So he always went out to the field Kaya lagi, and learned the skills of hunting. kaya lagi po siyang lumalabas sa parang at siya po ay nagsasanay kung paano po mangaso. That's why he became a skillful hunter. Kaya siya po ay naging sanay na. So, But Jacob focused on the life above the sun. pero si Jacob naman po, siya po ay nagtuon sa buhay sa itaas ng araw. So the Bible says he was a mild man and dwelling to the tents. It means he deeply think about his life and death and the real blessing. At sabi ng Biblia na siya ay isang lalaking tahimik na naninirahan sa mga tolda. Kaya ibig sabihin, kanya pong malalim na pinag-iisipan yung tungkol sa buhay, kamatayan, ganun din po sa tunay na pagpapala. That's why what they are satisfied with is really different. Kaya nga, magkaiba po sila kung saan po sila nakokontento. Let's look at the Genesis chapter 33, verse 9. Tignan po natin sa chapter 33, verse 9. Jacob deceived his father Isaac, and he received the blessing of the first son. Kaya yun nangyari po, dinaya po ni Jacob yung kanya pong tatay na si Isaac at kinuha po yung pagpapala na dapat ay nasa panganay na anak. Actually, that's the spiritual blessing from God. At sa katunayan, ito po ay spiritual na pagpapala na mula sa Diyos. But Esau didn't care. So he sold his ripers with the one soup. Pero walang pakialam po dito si Esau, kaya kanya pong binenta yung kanyang pagkapanganay kapalit ng isang sabaw. But the Jacob really know the blessing, spiritual blessing from God is so precious, so he really desire to get it. Pero naunawaan po ni Jacob na yung spiritual na pagpapala ng Diyos ay yun yung pinakamahalaga, kaya ginawa niya po yung lahat ng makakaya niya para makuha ito. Then the Esau tried to kill the Jacob, At si Esau, kanya pong sinubukang patayin si Jacob, and Jacob ran away, and after many years, he came back. at si Jacob po ay tumakas at pagkalipas ng maraming taon, siya po ay bumalik kay Esau. Now when the Esau and Jacob met, the Esau said, the verse 9, At nang magtagpo po sila, ang sinabi ni Esau, chapter 33, verse 9, would you read? sa verse 9 po, Subalit sinabi ni Esau, sapat na ang nasa akin, kapatid ko, ang nasa iyo ay sa iyo na. He said, I have enough. Kaya sabi niya, sapat na kapatid ko. Verse 11, then the Jacob also said, I have enough. Let's read together, 3, 2, 1. Nakikiusap ako sa iyo, tanggapin mo ang kaloob na dala ko sa iyo, sapagkat lubos na ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos, at mayroon ako ng lahat na kailangan ko, kaya tinimok ni Jacob si Esau at kanyang tinanggap. The reason why they said, I have enough is different. Kaya yung dahilan po kung bakit niya po sinabi na meron na po siya ng lahat ng mga bagay ay magkaiba. Esau said, I have the animals and the much money, so I have enough. Kaya sinabi ni Esau na ako ay kontento na dahil marami akong hayop at mga kayamanan. Then the Jacob already sent the many animals to the Esau, and he still say, I have enough, because God is with me. Pero sa panig ni Jacob, kanya na pong pinadala yung marami ng hayop para po kay Esau, pero kanya pong sinabi na ako ay nakokontento na dahil yung Diyos ay kasama ko. Jacob really realized that even though he lost everything, as long as he stayed with God, he is enough. Kaya lubos na naunawaan po ni Jacob na kahit mawala yung lahat ng mga bagay sa kanya, hanggat nasa panig po siya ng Diyos, siya ay kontento na. So Esau only focused on the life under the sun. Kaya si Esau po ay nagtuon lamang po sa buhay sa ilalim ng araw. So let's look at John chapter 18. At tignan naman po natin sa 1, Kapitulo 18. John chapter 18, Sa 1 verse po. 38.
Kapitulo 18, talatang 38. Jesus was caught, and the governor, Rome governor Pilado, met Jesus. Kaya sa panahon po na ito, si Jesus po ay hinuli at siya po ay dinala sa gobernador na si Pilato. And verse 38, Pilate said to him, "What is truth?" At sa verse 38, sinabi sa kanya ni Pilato, ano ang katotohanan? That is the most important question. Diba ito po yung pinakamahalagang katanungan. And he met Jesus. That's the most precious moment in his life in order to find the truth. At nakatagpo po ni Pilato si Jesus at ito po yung pinakamahalagang pagkakataon sa kanyang buhay upang malaman yung katotohanan. But read all the verse. Would you read? At sa sunod na talata, at nang masabi niya ito, ay lumabas siyang muli sa mga Hudyo at sa kanila'y sinabi, wala akong makitang anumang kasalanan sa kanya. When he had said this, what is the truth? He went out again to the Jews. So he didn't wait. Kaya nung kanya pong matanong si Jesus kung ano ang katotohanan, lumabas po siya agad para sa mga Hudyo at hindi siya nag-antay. Even though he asked the most important question, in order to find the true salvation, he didn't wait because he focused on the life under the sun. Kaya kahit na kanya pong nakatagpo yung pinakamahalagang katanungan, pero hindi po siya nag-antay at bumalik po sa mga tao dahil nakatuon po siya sa buhay sa ilalim ng araw. If we spend all things for the life under the sun, we will be so regret and we will have nothing when we stand before God. Kaya gaya nito, kung atin pong sasayangin yung lahat ng meron po tayo sa ilalim ng araw, labis po talaga tayo manghihinayang at wala tayong anumang matatanggap sa harapan ng Diyos pagtayo natin sa Kanya. One of the greatest writer in America is Hemingway. Kaya yung pinakadakilang manunulat po sa Amerika ay si Hemingway. Do you know Hemingway? Kaya kilala niyo po ba si Hemingway? He won the Nobel Prize, Kaya siya po yung nakatanggap ng Nobel Prize. and he wrote the bestseller, The Old Man and the Sea. At yung kanya pong isinulat, yung bestseller na aklat na ang title ay The Old Man and the Sea. The summary of the book is, there is an old fisherman, Kaya yung buod po ng aklat na yon, merong isang matandang mangingisda and his name is Santiago. at yung pangalan niya po ay Santiago. And for 83 days, he didn't catch any fish. At sa pangingisda niya po, sa loob ng 83 days, wala po siyang anumang nahuli. Then he went the far ocean. Kaya siya po ay labis pang naglakbay sa malalim na dagat. Then he hooked the big tuna. Kaya kanya pong nahuli yung malaki pong tuna. Big tuna. Kaya napakalaki pong tuna. It's bigger than his boat. At mas malaki pa po ito kaysa sa kanyang bangka. So for 3 days, he fought with the big marine. Kaya sa loob ng 3 araw, siya po ay nakipagbuno dito sa malaking tuna. Finally, he caught it. At hanggang sa kauli-ulihan, nahuli niya po ito. And he tied At kanya po itong tinali. with the boat and came back to home. At pagkatapos niya mahuli, siya po ay nagbalak ng bumalik sa kanilang tahanan. But this marine is bleeding. Pero duguan po yung isda na ito. So all the shark came and eat. Kaya yung lahat ng pating ay lumapit at kinain nito. And when the old man reached the beach, only bone remained. At nang makarating po sa pangpang yung matandang lalaki, yung buto na lamang po yung natira. He's talking about what is our life. At ito po ay patungkol sa ating pong buhay. We struggle and work hard, but nothing remains. Lagi tayo nakikipagbuno at labis na nagtatrabaho, pero walang anumang natitira sa atin. Actually, the parents of the Hemingway really sincere believer. Sa katunayan po, yung magulang po ni Hemingway, sila po ay mga tapat na mananampalataya. The father wants to apply the missionary. Yung kanya pong tatay ay nagnanais na maging misyonaryo.
So they really prayed the Hemingway believe in God and live in the faith. Kaya lubos silang nanalangin na si Hemingway ay maniwala sa Diyos at magkaroon ng pananampalataya. But he departed from God. Pero siya po ay humiwalay mula sa Diyos. He just enjoyed his life. Siya ay nagpakasasalaman po sa kanyang buhay. But at the end, he realized nothing left. Pero sa kauli-ulian po, kanya pong naunawaan na wala pong natira sa kanya. He realized that everything is vanity. Kanyang naunawaan na lahat ng mga bagay ay walang kabuluhan. In order to teach that lesson, he wrote to the old man and the sea. At para ituro po yung aral na ito sa atin, kanya pong sinulat yung The Old Man and the Sea. And he shoot himself and commit the suicide. At siya po ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sarili. Life without God, life only under the sun is vanity. Kaya yung buhay po na wala yung Diyos at yung buhay sa ilalim lamang po ng araw ay walang kabuluhan. But when we live for the life above the sun, it's totally different. Pero kung mamumuhay po tayo para sa buhay sa itaas ng araw, ito po ay lubos na magkaiba. Let's look at Jeremiah chapter 17. Tignan po natin sa aklat ni Jeremias, Kapitulo 17. Jeremiah chapter 17, Kapitulo 17 po. verse 13. Sa verse 13, Basahin po Jeremiah chapter 17, verse 13. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O Panginoon, ang pag-asa ng Israel, ang lahat ng tumalikod sa iyo ay mapapahiya, silang humihiwalay sa iyo ay masusulat sa lupa, sapagkat kanilang tinalikuran ang Panginoon, ang bukal ng tubig na buhay. Yes. God said, those who depart from me shall be written in the earth. Kaya sabi po dito na yung mga humiwalay daw po sa Panginoon ay isusulat sa lupa. What does it mean? Kaya ano yung kahulugan nito? On the beach, I wrote many things, but when the wave comes, it swept away. Kaya di ba po sa dagat, kahit na anumang isulat natin doon sa buhanginan, kapag may dumating na pong mga alon, ito ay tinatangay lang. Everything is washed away. Kaya lahat ng mga bagay ay tinatangay lang. So, life without God, no matter what they do, is not written in the heart of God. Kaya yung buhay na wala yung Diyos, anuman po yung kanilang ginagawa, hindi po ito inaalala sa puso ng Diyos. But since we got salvation, no matter what we do for the Lord, if we live for the life above the sun, everything is written forever. Pero pagkatapos na tayo po'y maligtas, kapag tayo po'y namuhay sa Diyos o sa buhay para sa buhay sa itaas ng araw, lahat ng mga bagay ay nakasulat at aalalahanin. Let's look at Colossians chapter 3. Kaya tingnan po natin sa Colosas, Kapitulo 3. Colossians chapter 3, verse 1. Sa verse 1 po ng Colosas, Kapitulo 3, Verse 1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo ngay muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. So Bible says, don't focus on the life under the sun. Kaya sinasabi ng Biblia na huwag kayong magtuon ng pansin sa buhay sa ilalim ng araw. Seek those things which are above. Kundi hanapin natin yung mga bagay na nasa itaas. Set your mind on the things above. At ituon natin yung ating pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. So if we live for the glory of God, everything will become eternal. Kaya kung kayo po yung mamumuhay para po sa kaluwalhatian ng Diyos, lahat ng mga bagay na ito ay magiging walang hanggan. Even though it looks very small things, when it becomes eternal, it becomes really precious and big. Kaya kahit na meron tayong maliit na bagay, pero kung ito ay magiging walang hanggan, ito ay magiging napakahalaga at napakalaki. 1,000 peso Halimbawa, yung can 1,000, be small amount. di ba yung 1,000, maaaring ito ay maliit na halaga? But what if we receive it every day forever? Pero paano kaya kung araw-araw po natin itong matanggap ng walang hanggan? Then it becomes a million and billion. Ngayon, yung 1,000 ay magiging milyon hanggang bilyon. Even though it looks very tiny things, when it becomes eternal,
it becomes great. Kaya kahit na may isang bagay nakatiting lamang, pero kung ito ay magiging walang hanggan, ito ay magiging dakila. So no matter what we do for the Lord, no matter what we do for the life above the sun, it will be written in the heart of God forever. Kaya ano man po yung gawin natin para po sa Panginoon, o kung ano man po yung gawin natin sa buhay sa itaas ng araw, ito po ay isusulat po sa puso ng Diyos at kanyang aalalahanin. That's why the Abraham, Isaac, and Jacob didn't focus on the life under the sun. Kaya nga po si Abraham, si Isaac, ganun din po si Jacob, hindi sila nagtuon ng pansin sa buhay sa ilalim ng araw. So Hebrew chapter 11 says, they live in the tent Kaya sa Hebreo Kapitulo 11, sinasabi dito na sila ay nanirahan sa mga tolda. because they don't care the life under the sun. They just focus on the life above the sun. Dahil sila po ay walang pakialam sa buhay po sa ilalim ng araw, kundi nagtuon lamang po ng kanilang pansin sa buhay po sa itaas ng araw. The Moses, he didn't enjoy his life. Instead of the enjoying as a prince, he decided to suffer with the God's people. Kaya maging si Moses po, na hindi niya po pinagtuunan ng pansin yung pagpapakasasa sa kanyang buhay, kundi pinili niya po na maghirap kasama po yung mga tao ng Diyos. Let's look at the Hebrew chapter 11. Kaya tingnan po natin sa Hebreo Kapitulo 11, Here is the reason why he decided to suffer with his God's people. kaya narito po yung dahilan kung ba't po niya pinili na mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos. Because he focused on the life above the sun. Dahil una, siya po ay nagtuon sa buhay sa itaas ng araw. The verse 24 and 24 to 26. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moses, ay siya'y tawaging anak ng anak na babae na Paraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos, kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa, alang-alang kay Kristo, kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. Yes. So, he already knew that enjoying the sin or the life under the sun is just a temporary. Naunawaan na po ni Moises na yung pagpapakasasa sa kasalanan at yung pagpapakasasa sa ilalim ng araw, ito ay panandalian lamang. He seek the something eternal. At kanya pong hinanap yung mga bagay na walang hanggan. He seek the something precious. Kanyang pinagtuunan ng pansin yung mga bagay na mahalaga. That's why instead of enjoying the sin, he decided to suffer with the people of God. Kaya imbis na magkaroon ng kasiyahan ng kasalanan, kanya pong siya po ay nagalak sa malaking kahirapan kasama yung mga tao ng Diyos. The verse 26, the last part, the Bible says, because he looked to the reward, eternal reward. At sinasabi ng Biblia sa dulo ng parte, sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala, yung walang hanggang gantimpala. What's the difference between the child and adult? Kaya ano ba yung pinagkaiba ng bata at matatanda? Child, for the instant pleasure, the child cannot wait until he get the pleasure. Kaya yung sa mga bata po, hindi po sila makapag-antay para makuha yung gusto nila. Child wants to get the instant pleasure. Kaya gusto po ng mga bata na makuha agad yung kagustuhan nila. Don't eat this bread, this candy. If you wait one day, I'll give you the 100 candies Kaya pag, tomorrow. halimbawa may sinabi sa bata na huwag mo kakainin itong isang candy na to at kapag hindi mo to kinain sa loob ng isang araw, bibigyan kita ng 100 candy. But most children wants to eat now. Pero marami po sa mga bata na gustong kainin agad yung candy. But when we grow up and become matured, we can wait. Pero sa pagtanda natin at pagkakaroon ng wastong gulang, kaya na po natin makapag-antay. Oh, if I wait one day, I get the 100? Okay. Ako mag-aantay ako ng isang araw, mag-aaroon ako ng 100, o sige. As much as our faith becomes matured, we can wait longer for the eternal glory. Kaya hanggat sa lumalago po yung ating pananampalataya, masigit natin kayang makapag-antay o makapagtiis para sa walang hanggang kaluwalhatian. So,
What can be the eternal glory? Kaya ano ba yung mga bagay na maaring mga bagay na maging walang hanggang kaluwalhatian natin? What kind of life under the sun becomes eternal? Kaya yung buhay po na sa ilalim ng araw, ito po ay magiging walang hanggan. If we live according to the will of God, the word of God, it becomes eternal. Kaya kung tayo po ay mabubuhay ayon po sa kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, ito po ay magiging walang hanggan. The 1 Peter chapter 1, Kaya sa unang Pedro, Kapitulo 1, verse 24 and 25, sa talatang 24 hanggang 25, 24 and 25. Would you read? sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo, ang damoy natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman, ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. So our flesh and everything is not eternal. Kaya yung laman natin at yung lahat ng mga bagay ay hindi po walang hanggan. But verse 25, but the word of the Lord endures forever. Pero sa verse 25, subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. That's why if we live according to the word of God, it becomes eternal. Kaya nga kung tayo po'y mamumuhay ayon po sa salita ng Diyos, yung pamumuhay natin ay magiging walang hanggan. Let's look at the 1 John Kaya tignan naman po natin sa unang 1, chapter 2 verse 17. Kapitulo 2, talatang 17. Chapter 2 verse 17. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Everything is vanity, is temporary. Kaya yung bagay po sa sanlibutan ay walang kabuluhan at panandalian lang. But he who does the will of God abides forever. Ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananatili magpakailanman. If we live according to the word of God, if we obey the word of God, it remains forever. Kaya kung tayo po yung mambubuhay o susunod ayon po sa salita ng Diyos, ito ay mananatili magpakailanman. Even small things, even one verse, when we obey that verse, it becomes eternal. Kahit na maliit na bagay o isang talata lamang po sa Biblia, kung atin itong susundin, ito ay magiging walang hanggan. And when we serve brothers and sisters, it becomes eternal. At kapag pinaglingkuran po natin yung mga kapatid, ito ay magiging walang hanggan. Let's look at the Matthew chapter 10. Kaya tingnan po natin sa Mateo, Kapitulo 10, Matthew chapter 10 verse 42. sa talatang 42 po. Mateo, Kapitulo 10, talatang 42. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito sa pangalan ng isang alagad, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. So Jesus said, I say to you, he shall by no means lose his reward. It means, I remember your sacrifice and your serving forever. Kaya sabi ni Jesus, tiyak na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Kaya ibig sabihin, aalalahanin ko ang iyong sakripisyo at papalitan ng walang hanggan. When we open our house for the fellowship, when we prepare the food for brothers and sisters, when we call and contact, visit, even the small things will become eternal reward. Kaya yung mga bagay na kapag binuksan natin yung bahay natin para sa fellowship o naganda tayo ng pagkain para sa mga kapatid, kapag atin silang tinawagan o binisita, kahit yung mga maliliit na bagay na ito ay magiging walang hanggan. And evangelizing people will become eternal. Gayun din po, yung pag-evangelize natin sa mga tao, yung bagay po na ito ay magiging walang hanggan. Let's look at Daniel chapter 12. Kaya tignan po natin sa Daniel Kapitulo 12, Daniel chapter 12 verse 2. sa verse 2 po. Daniel chapter 12 verse 2. Page 1179 po sa lumang tipan. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan,
at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Some people get salvation, so they get the everlasting life. Kaya yung ilang tao po ay nagkaroon ng kaligtasan, kaya sila ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. But some people reject the salvation, so they'll be shameful forever. Pero may mga tao po na tinanggihan yung kaligtasan, kaya sila po ay dadalhin sa kahihiyan, magsawalang hanggan. But among saved people, depending on the how much they sacrifice for saving losers, their eternal reward will be different. Pero sa loob po o sa bilang ng mga naligtas na tao, depende po sa kung ano yung kanilang ginawa o kung ano yung ginawa nila para sa ebanghelyo, yung kanila pong kaluwalhatian ay magkakaiba. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Yes. If we try to save, if we save the losers, we will shine like stars forever and ever. Kaya kung makakapagligtas po tayo ng mga ligaw na kaluluwa, tayo po ay magniningning na gaya ng bituin magpakailanman. So, in order to save the losers, we sacrifice our time and money. Kaya di ba para makapagligtas po ng ligaw na kaluluwa, atin pong binibigay yung ating oras at yung pera natin. Even though we have many things to buy, many things to do, we offer the tithe and offering first. Kahit na maraming tayong bagay na gustong gawin o mga gusto nating bilhin, yung atin pong inuuna ay yung makapagbigay ng ikapo at ng handog. And we offer the pledge for the construction of church building. At nagbibigay rin po tayo ng ating pangako para po sa pagtatayo ng ating church. Because when the place is ready, we can save the many more resources. Dahil kapag naihanda po natin yung isang lugar, mas marami pang ligaw na kaluluwa yung maaaring maligtas. That's why no matter what we sacrifice for saving losers, we will shine the light, we will shine like a stars forever and ever. It becomes an eternal reward. Kaya ano man po yung gawin natin para po sa kaligtasan ng maraming ligaw na kaluluwa, tayo po ay magniningning na gaya ng bituin magpakailanman. Ano man yung ginawa natin, ay magiging walang hanggan. Tama po ba? I'm so thankful because no matter even though it's second batch and third batch, more brothers and sisters wants to join and wants to evangelize people. Lubos po ako nagpapasalamat. Kahit na meron po tayong ikalawa hanggang ikatlong batch, maraming kapatid pa rin po yung gustong makilahok at makapagligtas na maraming ligaw na kaluluwa. And even though we are not enough financially, we really want to offer the tithe and offering and the pledge for the construction. At kahit hindi naman po sapat yung ating salapi, atin pa rin pong ninanais na magkaroon ng ikapo, ng handog, ganun din po ng ating mga pangako. Because we believe that no matter what we do, if it is for the saving losers, it becomes eternal. Dahil naniniwala po tayo na ano man po yung ating gawin para po sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa, ito ay magiging walang hanggan. So life under the sun is a vanity. Kaya yung buhay po sa ilalim ng araw ay walang kabuluhan, But if we live for the life above the sun, it will be eternal. pero kung tayo po yung mabubuhay para po sa buhay sa itaas ng araw, ito po yung magiging walang hanggan. So let's not focus on this world. Kaya wag po tayo magtuon ng pansin dito po sa mundo. Let's live for the eternal world and eternal reward. Kundi tayo po yung mabuhay para po sa walang hanggang mundo at walang hanggang buhay. Tama po ba? Tama po ba? Apo. Let's pray together. Kaya manalangin na po tayo.